So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, ngayon, talagang, top of the line ngayon talaga si NBI Melvin Matibag, no? So, sinabi ko na nga kanina na ang dami na pong achievement ni Melvin Matibag. At ang malupit nga dito mga kababayan, no, kung makikita nyo nga po sa Facebook ko nga po, pinupost ko po yan, no, na ito si Melvin Matibag, lumulusog sa drug den, may dalang barel. Siya mismo kasama sa operation. O, saan ka pa? Saan ka pa? Pabiling ice cream. O, saan ka pa, di ba? O, so ngayon, mga kababayan, don't mess with Matibag kasi ito malupit. O, sabi dito, no, NBI summons 3 vloggers spreading false information on Marcos Health. Naalala nyo to, di ba? Ito medyo matagal na tong issue na to eh. Pero nabalita lang to kahapon. Oo. Na ang NBI pa mismo, si Melvin Matibag mismo, kaya matakot kayo, si Melvin Matibag mismo, no, ang nagpasabpina dun po sa 3 vlogger na nagkalat nga po na malapit na pong mamatay si Presidente Bongbong Marcos. Sabi nga natin mga babayan, hindi lang ito tungkol sa fake news eh. Kasi po yung fake news na pinalabas nila, ang gusto nilang mangyari dito, no, magkaroon ng destabilization. So, syempre, pag nakaroon ng destabilization, baka, ayan ang iniisip nila, kasunod na dito yung PNP, baka bumaliktad, yung AFP, baka bumaliktad. So, ayan talagang plano nila. Oo. So, ngayon ito si Jay Sonsa, alam nyo kung bakit hindi kasama si Jay Sonsa? No, tsaka yung mga ibang mga vlogger kasi maraming nag-post nito eh, di ba? Hindi. Si Sasot, si Joey Cruz, si Kipi Chu, si Tio Moreno, maraming nag-post niyan. Yun nga lang ang ginawa nilang resource evidence si Eloy Burgis. Nakita ko yung style nila eh. Di ba? Doon kumalat na nga po nung mahal na araw na sinasabi nga nila na malala na raw po si PBBM. Merong ospital, di ba? Merong ospital, merong room number, bukod sa room number, meron din pong time of death, utang ina talaga, di ba? Ngayon, ang ginawa ngayon ng mga DDS, parang ang post nila ganito eh. Patay na raw po si PBBM, sabi ni Eloy Burgis. So, safe sila doon. Natuto na yung mga gago eh. Natuto na sila eh. Pero itong si Eloy Burgis bago kasi, kaya medyo tatanga-tanga pa. O ngayon, ano sabi ni Eloy Burgis nung Bugris pala. Eloy Bugris, nalilito. Eloy Bugris, oh. So, anong sabi ni Eloy Bugris? No? Ay, na-fake news ako. Ay, na-scam ako. Sorry, may natutunan na ako, hindi ko na ulitin. Ganun lang ba yon? Alam nyo, si Banat Bay, mga kababayan. Nakikita natin yung pandilin lang eh, ni Banat Bay. Pero, magaling na si Banat Bay magtago eh. No, from the fake news to opinion. Na master niya na yan. Dapat pag political vlogger ka, dapat marunong ka na ng ganun. Yung opinion, tinatago mo. Yung fake news, tinatago mo sa opinion. Si Banat Bay magaling dyan. Oo. Si Mandarahog, yan, magaling sa ganyan. Pero, ang sabi nga po, no, ng isang nakadibating ni Banat Bay, walang problema sa opinion. Pero yung opinion na walang basihan, walang ebidensya, yun ang masama. Kaya doon po ginagawa ni Banat Bay yun. Ito mga ibang mga DDS, magaling sila sa ganyan. No? Lalong-lalo na si Malutikia, isa pang gaga yan. Oh, isa pa yan si Malutikia. Sino ba yung mga magagaling magganyan? Si Regal, Olivia Regal. Di ba si Olivia Regal magaling kasi magandang editing, magaling magmanipulate ng words, ang galing mag-dishonest, ang galing intellectual dishonesty, ang galing magtago sa opinion. Yon. O-continue tayo, no? So, ito. Takero, paano mahuli yan si Eloy Bugris? Nasa Dubai yan. Tingnan natin. Oh. Sabi dito, 3 vloggers spreading false information about President Bongbong Marcos health have been issued subpoenas by the NBI. O, Melvin Matibag Itay. Oo. So, ang pangalan ng mga vlogger, wala, mga hindi sikat, no? O,
Rigondo Laping, Krage Underpal, tsaka si Iloy Bugris, Ilongga. Have been asked to appear before the investigative body. Opo, ang binigay po na dokumento ng PCO para sa agarang malalimang pag-imbestiga sa mga vloggers na nagpakalat ng peking patungkol sa kalusugan ng ating Pangulo, ito po ay na-forward na po sa NBI. At nagkaroon na rin po ng sampi ng 3 vloggers para sa karampatang pag-imbestiga ng NBI. Sabi nga po ni Claire Castro. Okay. So may video dito eh. Binigay... Hindi kasi, ito sige. Marami tayong dapat itakil dito sa topic na to. Binigay po na dokumento ng PCO para sa agarang malalimang pag-iimbestiga sa mga vloggers na nagpakalat ng peke patungkol sa kalusugan ng ating Pangulo. Ito po ay na-forward na po sa NBI at nagkaroon na rin po ng subpina sa 3 vloggers para sa karampatang pag-iimbestiga ng NBI. Ito po ay si Rigondo Laping, Krage Underpal, and Iloy Bugris. So, binigyan na po, nagpaabot na po ng subpina ang NBI. Okay. So, ngayon mga kababayan, no? So, ito, ganito yan eh. Yung 2 vlogger, wala na mga kay-streetwise eh. Yung 2 vlogger na binigyan sa subpina, wala na po sa Facebook. Nagbura na po ng page. Yan eh, gagawa-gawa kayo ng fake news, mga buwakan ng ina kayo. Tapos pag sinabpina kayo, magtatago kayo. Wala na po yung page. Kasi po, nasa Pilipinas po ata sila. Ngayon yung matapang nilang po ngayon, yung Ilonggan tatanga-tanga, na si Iloy Bugris. Oo. Tingnan nyo, sabi ni Iloy Bugris, no? Wala naman jurisdiction sa akin yan. Kasi wala ako sa Pilipinas, sabi ng abogado ko. Tanga, kung totoong may abogado ka, no, sisantihin mo na. Baka wala ka talagang abogado. So, tingnan nyo to sinungaling pa rin eh, no? Yan ang hirap sa mga yan, pangit na nga, sinungaling pa. Ang hirap lang ganyan, no? Pangit na nga, sinungaling pa. So, Dako Chansap. Ito. Ito, Ilonggo to. Hindi si Jay Sonsa, hindi kasama. Hindi kasama si Jay Sonsa. Kasi, ang post ata ni Jay Sonsa, no, na nasa ospital daw si PBBM, sabi ni Iloy Bugris. Ako lang siguro, kaya hindi na isama. No, kaya siya yung naiipit eh. Siya yung ginamit ng mga DDS vlogger eh. Ewan ko lang kung napansin niya yun. Dapat napansin niya yun eh. Alam mo, for example, ganito. Kunwari gumawa ako ng fake news. Ito yung senaryo niya na. Kunwari ako gumawa ng fake news. Sinabi ko lang si Digong patay na. Kunwari sinabi ko, si Digong patay na. Siya po ay nasa morgue ngayon ng Netherlands. Ang pangalan po ng morgue po ay Baste Morgue. Sample lang. O di ba? Ang pangalan po ng naging balsamo kay Tatay Digong ay si Topacio. O ganon, di ba? Kunwari ganon. Tapos ang ginawa ng mga ibang mga vlogger, nag-content o kaya nag-post. Patay na si Tatay Digong. Sabi ni Takeru, ako yung sinangkala, fake news nga ako eh. O ganun din po nangyari kay Iloy Bugris. Di ba sinakyan nila yung fake news ni Iloy Bugris? Kaya ngayon, lusot ngayon yung mga sumakay na DDS. Siya yung naipit ngayon. Ngayon, kung ako sa kanya, dapat naisip niya yun. Teka lang, parang nilaglag niyo ata ako Yun nga lang, tanga, hindi niya naisip yun eh. So ngayon man siya interview dito sa Iloilo to, no? Taka nga ako, no? Pinansin siya ng Iloilo media. So tinan niyo to sabi niya dito. Bobo pa rin eh. Ay, di si Mamita Startok. Hello po, Mamita Startok. Hello po. O, tinan nyo. Sa after abuse investigation, filean kanila kaso. Tisiling mo gani, gapanglagas ni sila sa tanan nga kritiko. Di halimbawa, filean kanila kaso. Do you think... Naintindihan nyo ba yung Ilonggo? Naintindihan nyo ba? Ewan ko kung naintindihan, pero ano natin? I-translate natin, no? Translate natin. Dako sa after abuse investigation, filean kanila kaso. Malaki daw po yung chance na posible siyang filean ng kaso. Siling mo gani. Mataya ka naman, Trigger Woman, Ilongga ka kaya naintindihan mo eh.
Oh, di ba? Oh. Ti siling mo gani gapanglagas ni sila sa tanan nga kritiko. Ti Oh, di halimbawa, ba? Sabi daw po ni Iloy Bugris, parang nagbabawas sila ng ng mga kritiko, yung PBBM admin, no? Parang ganun. Abi, filean kanila kaso. Do you think malabot ka sang Office of the President considering sang imo subong nga location and status sa United Arab Emirates? Ano bang status niya sa UAE? Tataka ako dito, ewan ko dyan ha. Alam niyo mga kababayan, no, sa Middle East, no? Sa Middle East mga kababayan, walang status doon. Sino taga Middle East dito? Sa Middle East ba meron bang ano ba yun, yung bang papal ka ng nationality? Meron bang ganon? Naglagas, naghahabol, kita mo, di ba? Pupo pa rin ako mag-Ilonggo, di ba? Oh, so ngayon, di ba, sa Middle East ba meron bang si Banat Boy nandito, no? Sa Middle East ba, ayan, si Banat Boy matagal na sa Middle East yan, di ba? Meron ba ditong change status ng nationality na magiging Emirati ka? Kunwari kung nasa Dubai ka, so ibig sabihin pala itong si Iloy Bugris, parang sinasabi niyang Emirati na siya? Wala namang ganun na. Meron dyan sa Middle East residency, employment residency, residency ng nung parang pwede kang magpalipat-lipat ng trabaho. Walang ganun sa Middle East. Kaya ang mangyayari dito, dadamputin ka na lang dyan, buha ka ng ina ka. Walang deportation na mangyayari, dadamputin ka dyan. Buti sana kung nag-asawa siya ng Emirati. Hindi naman, yung asawa niya, tinatagalog niya Canadian daw. So wala siyang status na Emirati po sa sa Middle East. Ayun na, maraming taga Middle East dito, yun na, nagko-comment sila na walang ganun sa Middle East na pwede ka magpalit ng nationality. Oh. Posible dito kay Iloy Bugris. Posibleng to. Hindi, malabong TNT kasi nagbablog Lakas naman ng loob niya, nagbablog siya, tapos TNT pala siya. Posibleng residency. Yung niya, yung hawak niyang visa. Posibleng ganun. Oh. Well, I don't know. I don't think so. I don't think so. Kay first of all, hambal man sa akong mga lawyers, mawala Puta, may lawyer. Hambal sa akong mga lawyer, so may lawyer daw siya. Tinan niyo bobo ng lawyer nito. Kung gawa-gawa niya na naman to. Gaga to Puta, nagkalat nga ng peking balita. Ngayon, yung may lawyer siya, pwede niya pekein din yun. Kung nga may lawyer ako, ganun bla bla bla. Oh. Nag-fake news nga sa kalusugan ng ng presidente. Baka pinipeke mo rin kami may lawyers. May lawyers ka. Oh, letter S. Di ba? I don't think so. I don't think so. Kay first of all, hambal man sa akong mga lawyers, mawala ko sa jurisdiction. Wala ako sa jurisdiction sa Pilipinas. And kung we are talking about, somebody has been insinuating that they want to deport me. Well, i-deport ko because of what? Because of my opinions? I-deport ko. May opinion, bobo talaga nito, no? Alam mo, di ko gusto yung ganyang klase mga topic talaga. Pero, hindi opinion yung ginawa mo. Bobo ka kasi. Puta, Ilongga ka pa naman. Alam ko, yung mga Ilongga matatalino, pero ikaw bobo ka. Bobo ka. Opinion ba yung ginawa niya? Ang ginawa niya po, destabilization. Ang ginawa niya po, fake news, papuntang destabilization, yun ang ginawa niya. O, ngayon, laki na problema mo ngayon. O, pati lawyers, pinipeke mo na rin. Sabi niya, wala nang jurisdiction. Sige, pag-usapan nga natin kung walang jurisdiction. Because of my personal analysis. I-deport ko because of my personal outlook. Kung ano ko kalatabo sa administrasyon. If that's the case, nga, dukod sa nga akong political views, maging threat na sa kabuhi ko, di ma-file ko asylum Okay. Kung mo sinama pares ko kaya Asylum! Asylum sa UAE! Puta na! Anong klaseng katangahan to? May asylum ba sa UAE? Tingnan kung... Pero pa daw yun ako na pag... Well, sabi natin kung meron man, hindi ka pasado. Di ba? Walang yan. Sabi na nga natin, sige, may asylum sa UAE. Puta, ano yung qualifications mo para magkaroon ka ng asylum sa UAE?
Baka sabihin lang sa'yo, Shusmak, enta Shusmak. Sagot ka, no? Ana ismi Ilibo Gris. Ana da free muscular dakil Philippine. Ganon ka, no? Tapos nakita yung mga content mo kasi imbestigahan ka niyan, eh. Para bagsak ka na. O, bagsak ka. Ay, nako, ewan ko ba? Asylum, puta na. Big time. Okay. Are you at liberty to disclose ano ang imo status bong residency status sa UAE? Yeah. I've been a resident for a long time. Resident Ang ka. among nga resident, Yan na. O, dampot ka na lang dyan. O, hindi ka hindi ka change nationality. Actually, to be fair, pwede mag-change nationality ang isang babae kapag napangasawa siya ng Emirati. 'Di ba? Kunwari kapag asawa siya ng taga-Saudi, taga-Kuwait o Emirati. Yung talagang pinakasalan siya. Yung alam, medyo mabang proseso yun kasi kailangan niya pa mag-change ng religion. Bago ka mag-change ng religion sa Muslim, kailangan mo mag-aral muna. 'Di ba? Tama, 'di ba? So ganun. So medyo mahirapan siya dito. So ngayon malinaw na hindi po siya UAE national. So resident lang po siya. Na ito po ay nire-renew. Ewan ko lang kung gaano katagal sa UAE. Kasi ang alam ko sa Kuwait every year eh. Tama, sa Kuwait every year yung pagpalit ng residency. Ewan ko lang sa UAE kung gaano katagal yung isang residency visa. Ang ano po dyan po, pag sinabi kang residency sa UAE, si Banat Boy, alam niyan eh. Nagre-renew ka. O yung ikama every year, di ba? O yung ikama every year, oo. Nagre-renew ka, 2 years. Sa UAE, 2 years. Buti pa sa kanila, matagal, 2 years, no? Sa amin dati sa Kuwait, 1 year lang. So, ikama yun, di ba? Ikama. Pwede kang magpakama sa mga short, ha? Pwede. Pasok ka sa police station. Pag may nakita kong short, pakama ka. Yan. May ikama ka na. So, yan. Labo, no? Labo nito, no? So, ngayon tinangin natin to, ha? So, hindi siya nagpa-change ng hindi siya nagpa-change ng nationality. Ngayon, mga babayan, no? Tingnan nyo to, eh. Sabi niya raw po kasi wala daw pong jurisdiction. Sabi ng abogado niya, bobo ka talaga, no? Tingnan nyo, ha. Kayo hindi kasi kayo ko kino-content ito. Baka kasi may gumaya. Baka kasi may maniwala. No, tingnan nyo, ha. Sabi dito, no? Yes, a Filipino living abroad can be sued for cybercrime. So, hindi porket na wala ka sa Pilipinas, is wala ng jurisdiction. Basta Pilipino ka, and then yung na biktima mo sa cybercrime ay Pilipino din, pasok ka. Diba? A Filipino living abroad can be sued for cybercrime. Philippine courts have jurisdiction over crimes committed by Filipino regardless of location, provided the damage was felt in the Philippine on the content of assessed there. Diba? So, ayan na po yan. Okay na yan kung paano mag-file ng kaso. So ngayon, ang mangyayari ngayon dito mga kababayan, pwedeng gawin sa'yo yung ginawa kay Kerwin Espinosa. Alam niyo yung ginawa kay Kerwin Espinosa mga kababayan, nung panahon ni Digong, pumunta ng UAE, dinampot nilang bigla. Di ba? Naalala niyo yun? Kay Kerwin Espinosa. Tama ba? Kerwin, di ba? Kerwin Espinosa nga yun. Ganoon din pwedeng gawin sa'yo kasi may kaso ka dito. Kasi mangyayari dito mga kababayan, ganito eh. Malamang alam nyo na to eh. May subpoena. Kailangan mong sumagot. Ngayon, kapag sumagot ka, kailangan nandun ka sa NBI. Kasi doon ka pinadala ng subpoena. Ang tanong, makapunta ka ba ng NBI ng Pilipinas? Malabo. Hindi pwede. Yan sinasabi ko sa'yo. So ngayon, mangyayari dito, hindi ka nakasagot sa subpoena. Ang mangyayari sa'yo dito, yung subpoena mo, magiging default. Magiging kaso yan. Pag may kaso yan, hindi mo pa rin pinuntahan, pwede kang damputin dyan. Tulad ng ginawa kay Kerwin Espinosa.
Kasi nga, unang-una, walang asylum. Di ba? At hindi ka naman Emirati. O, malaman lang kung saan yung yung lugar mo eh. Dampot ka kaagad dyan eh. Papatulong lang yan sa mga dyan, sa mga shorta dyan, sa mga polis. Papatulong lang yung gobyerno natin dyan sa sa gobyerno ng Pilipinas, pupunta ng UAE. Ito, may ginawa sa amin tong katarantaduhan. O, dampot ka kaagad. Eh, kaya katangahan mo yan, sorry. Ay, nako yung kabana. Well, yung dalawa, baka mahuli na rin po yan kasi mukhang recognize naman po sila. Yung dalawa pa kasi tatlo yan eh, di ba? Tatlo sila. So yan mga babae na. So actually may isa pa akong topic dito kay kay Melvin Matibag. So bago yan, pag-usapan muna natin tong si Ito. Okay. So wait lang Okay, game.